Bakit may mga Pilipino na kahit hindi milyonaryo, may ipon, may negosyo at tahimik na umaasenso, habang ang iba kahit anong kayod parang laging kapos? Sandali lang, huwag ka munang mag-skip dahil kung ikaw ay breadwinner, magulang, estudyante o empleyado na gustong gumaan ang buhay, para sa iyo ang video na to. Narito ang top 10 simpleng money habits ng mga Pinoy na umaasenso, mga ugaling hindi komplikado pero paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Ay like mo agad ang video kung gusto mong matutunan ang totoong sikreto ng pag-asenso. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na pang Pinoy family, practical, totoo at walang pa-impress. Sa video na to, ibubunyag natin ang top 10 simpleng money habits ng mga Pinoy na umaasenso, hindi pang mayaman, hindi komplikado, kundi mga ugaling kaya mo ring simulan ngayon. Kung handa ka nang baguhin ang takbo ng pera sa buhay mo, simulan na natin. Una, may budget. Kahit simple lang, hindi kailangang perfect ang budget. Kahit sulat sa papel o notes sa phone, sapat na. Ang mahalaga, alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Maraming Pilipino ang iniisip na para makapag-budget, kailangan marunong ka sa math, may spreadsheet o may special app sa cellphone. Pero ang totoo, hindi ganon nagsisimula ang umaasenso. Nagsisimula sila sa simpleng budget, isang papel, isang note sa phone, isang listahan sa isip. Basta malinaw kung saan napupunta ang pera. Ang budget ay plano kung paano mo hahatiin ang pera mo bago mo pa ito gastusin. Hindi ito pang kontrol ng saya. Ito ay pang kontrol ng stress. Noong wala pang smartphones at apps, maraming pamilyang Pilipino ang gumagamit lang ng notebook para isulat ang gastos, grocery, kuryente, pamasahe, ipon. Simple, pero gumagana. Bakit? Dahil kapag nakikita mo ang pera mo sa harap mo, mas nagiging maingat ka. May tawag dito sa psychology, financial awareness. Ang financial awareness ay ang pagiging conscious kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera. Kapag may awareness, mas bihira kang gumastos sa hindi kailangan. Mas madali kang huminto kapag sobra na. Hindi kailangang perfect ang budget. Hindi kailangang sakto sa piso. Ang mahalaga, totoo. Totoo sa sahod mo. Totoo sa responsibilidad mo. Totoo sa lifestyle mo. Maraming sumusuko sa pagbabudget dahil masyado nilang ginagawang komplikado. Maraming categories, maraming rules, maraming bawal, hanggang sa mapagod sila. Pero ang mga umaasenso, pinipili ang simple para magawa nila ito araw-araw dahil ang budget na sinusunod ay mas malakas kaysa budget na maganda lang tignan. At ang simpleng budget kapag inulit-ulit nagiging pundasyon ng maayos na buhay. Ikalawa, inuuna ang ipon. Hindi sila naghihintay na may matira. Una pa lang, nagtatabi na. Kahit maliit, tuloy-tuloy. Sa maraming Pilipino, ganito ang sistema pagdating sa sweldo. Gastos muna, bayad muna, tulong muna, at kung may matira, saka pa lang mag-iipon. Ang problema, madalas wala talagang natitira. Kaya ang mga umaasenso, baliktad ang ginagawa. Inuuna nila ang ipon, hindi dahil marami silang pera, kundi dahil malinaw sa kanila ang priority. Ang pay yourself first ay isang simpleng prinsipyo kung saan nagtatabi ka agad ng ipon pagdating ng sweldo bago pa man gumastos. Ibig sabihin, binabayaran mo muna ang future mo bago ang kasalukuyan. Sa umpisa, parang mahirap, parang kulang, parang may isinasakripisyo. Pero habang tumatagal, nag-a-adjust ang lifestyle mo. Mas nagiging maingat ka, mas nag-iisip ka bago bumili, mas marunong kang maghintay. May tawag dito sa behavioral science, forced discipline. Ang forced discipline ay ang pagbuo ng ugali dahil may malinaw kang limitasyon sa pera. Kapag may nakalaan na agad para sa ipon, hindi mo na ito itinuturing na pwede pang galawin. Hindi na ito option, obligasyon na. Maraming naghihintay na lumaki muna ang sahod bago mag-ipon. Pero ang totoo, ang marunong mag-ipon sa maliit na kita ang mas handang humawak ng malaking pera. At kapag may ipon ka, nagbabago ang pakiramdam mo sa buhay. Mas kalmado ka sa emergency, mas matapang ka sa desisyon, mas may tiwala ka sa sarili mo dahil ang ipon ay hindi lang pera na tinabi, ito ay kapayapaan ng isip na binuo mo isa-isang sweldo. Ikatlo,
Iniiwasan ang utang sa luho kung hindi kailangan, hindi inuutang. Cellphone, damit, gadget, hinihintay muna. Maraming Pilipino ang nangangarap ng magandang buhay. Bagong cellphone, magandang sapatos, mas maayos na gamit sa bahay. Walang masama mangarap. Ang problema kapag inutang ang luho. Ang luho ay mga bagay na gusto mo pero hindi mo kailangan para mabuhay araw-araw. Hindi ito masama, pero nagiging delikado kapag binibili gamit ang utang. Kapag inutang mo ang luho, parang sinasabi mo sa sarili mo, sige na, bayaran ko na lang later. Pero ang later na yon may kasamang interest. Ang interest ay dagdag bayad dahil hindi agad iyo ang pera. Dito nagsisimula ang tahimik na problema. Habang ginagamit mo ang bagong gamit, binabayaran mo pa rin ito buwan-buwan. At kadalasan, tapos mo na itong pagsawaan, hindi mo pa tapos bayaran. May tawag dito sa finance, depreciation. Ang depreciation ay ang pagbaba ng halaga ng isang gamit habang tumatagal. Ibig sabihin, habang bumababa ang halaga ng binili mo, ang utang mo ay pareho pa rin. Minsan, mas malaki pa. Ang mga umaasenso, naiintindihan ito ng maaga. Kaya kung hindi nila kayang bilhin ng cash, naghihintay sila, nag-iipon muna, nagpapalipas ng panahon. At kadalasan, habang naghihintay, napapagtanto nilang hindi pala nila kailangan. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil marunong silang pumili ng laban. Pinipili nilang protektahan ang future nila kaysa sa panandali ang yabang ngayon. Dahil ang luho na inutang ay nagiging pasanin. Pero ang luho na pinag-ipunan, nagiging gantimpala. Ikaapat, may emergency fund, may nakatabing pera para sa biglaang problema. Hindi yun sa totoong buhay, hindi lahat ng problema ay napaplano. Hindi ka binibigyan ng schedule ang sakit. Hindi ka inaabisuhan ng sirang gamit. Hindi ka tinatanong ng biglaang gastos kung handa ka na ba. Bigla na lang dumarating. At dito nagkakaiba ang mga umaasenso at ang laging nahihirapan. May emergency fund ang una. Ang emergency fund ay perang nakatabi para sa biglaang problema na hindi mo kayang ipagpaliban. Hindi ito pang shopping, hindi ito pang travel, ito ay pang salba. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang sweldo ay may assignment na agad. Kuryente, tubig, pagkain, utang, tuition, walang natitira. Kaya kapag may emergency, utang agad ang takbuhan. May tawag dito sa finance, financial fragility. Ang financial fragility ay ang kalagayan kung saan isang problema lang ang pagitan mo at malaking gulo sa pera. Ang mga umaasenso ayaw nilang mabuhay sa ganitong takot. Kaya kahit maliit, kahit mabagal, nagtatabi sila. Kahit parang walang nangyayari sa simula, tuloy-tuloy, hanggang sa isang araw mapapansin mo, handa ka na pala. Kapag may emergency fund ka, nagbabago ang lakas ng loob mo. Hindi ka agad nagpapanik, hindi ka agad nanghihiram. May oras kang mag-isip, at ang oras sa gitna ng problema ay kayamanan. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil handa ka. Dahil sa mundong puno ng hindi sigurado, ang pamilyang may emergency fund ay pamilyang may tahimik na sandalan. Maasa agad sa utang. Ikalima, marunong maghintay bago bumili, hindi impulsive. Iniisip muna, kailangan ko ba talaga ito? Sa panahon ngayon, sobrang dali ng bumili. Isang click, isang swipe, isang delivery. Bukas, nasa bahay mo na. At dahil sobrang bilis, nawawala ang isang mahalagang skill, ang paghihintay. Ang mga umaasenso, marunong maghintay bago bumili. Hindi sila agad nagpapadala sa emosyon. Hindi sila bumibili dahil bored, stressed, o naiinggit. Humihinto muna sila. May tawag dito sa psychology, delayed gratification. Ang delayed gratification ay kakayahang ipagpaliban ang saya ngayon para sa mas malaking benepisyo sa hinaharap. Kapag may nakita silang gusto, hindi agad add to cart. Ang tanong muna, kailangan ko ba talaga ito? May silbi ba ito sa buhay ko sa long term? Madalas, pagkatapos ng ilang araw, nawawala na ang excitement. At kapag nawala na, nawawala rin ang gastos. Maraming Pilipino ang nadadala sa sale, promo, at limited time offer. Parang sayang kapag hindi binili. Pero ang mga umaasenso, iba ang iniisip. Sayang ang pera kapag binili ko ang hindi ko naman kailangan. Kapag marunong kang maghintay,
nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa desisyon mo. Hindi ka kontrolado ng ads, hindi ka kontrolado ng uso. Ikaw ang may hawak. At sa paglipas ng panahon, ang ugaling maghintay bago bumili ay nagiging lihim na sandata. Dahil ang perang hindi mo ginasto sa padalos-dalos ay perang pwede mong gamitin para sa mas mahalagang pangarap. Ika-6, may maliit na investment. Kahit konti, may pinapagalaw na pera. MP2, mutual fund, negosyo, skills. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang investment ay para lang sa mayayaman, para lang sa may sobrang pera, para lang sa marunong sa stocks. Pero ang mga umaasenso, iba ang alam, nagsisimula sila sa maliit. Ang investment ay paglalagay ng pera sa isang bagay na may tsansang lumaki sa paglipas ng panahon. Hindi ito instant, hindi ito sugal. Ito ay desisyon na may kasamang pag-aaral at pasensya. Noong wala pang online apps at digital platforms, mahirap mag-invest sa Pilipinas. Kailangan ng connections, malaking puhunan at oras. Pero ngayon, kahit maliit na halaga, pwede nang magsimula. May mutual funds, may MP2. Ang MP2 ay isang savings program ng pag-ibig na may mas mataas na dividend kaysa regular savings. May online platforms, may maliit na negosyo. Ang mga umaasenso, hindi naghihintay na maging perfect ang timing. Nagsisimula sila kahit hindi pa sigurado sa lahat. May tawag dito sa finance, compound interest. Ang compound interest ay tubo na kumikita rin ng tubo sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang pera mo ay nagtatrabaho para sa iyo. Kahit maliit ang simula, kapag maaga at tuloy-tuloy, lumalaki ito ng tahimik. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagkakamali. May talo, may maling desisyon. Pero ang mahalaga, natututo sila. At habang ang iba ay puro ipon lang sa bangko, ang mga umaasenso ay may pera ring gumagalaw. Dahil alam nila ito, ang ipon ay pang proteksyon, ang investment ay pang pagpapalago. At kapag pinagsama mo ang dalawa, doon nagsisimulang magbago ang laro ng buhay. Ika-7, inaalagaan ang credit reputation. Hindi sila takbuhan ng utang, nagbabayad sa oras. Sa Pilipinas, maraming tao ang takot sa salitang utang. Iniisip nila, kapag may utang ka, mahina ka na sa pera. Pero ang mga umaasenso, alam nila ang mas mahalagang katotohanan. Hindi lang utang ang mahalaga, kundi ang reputasyon mo sa pagbabayad. Ito ang tinatawag na credit reputation. Ang credit reputation ay kung gaano ka katiwala pagdating sa utang at bayarin, kung nagbabayad ka ba sa oras, kung tinutupad mo ba ang usapan, kung responsable ka ba sa pera. Noong mga nakaraang taon sa Pilipinas, ang tiwala sa pautang ay kadalasang personal. Kilala ka ng tindero, kilala ka ng bangko, kilala ka ng kakilala, pero ngayon, mas system na. May credit record. Ang credit record ay digital na talaan ng history ng pagbabayad mo sa loans, credit cards, at bills. Ito ang tinitingnan ng bangko at lending companies bago ka pautangin. Kapag maayos ang record mo, mas mababa ang interest, mas malaki ang chance ma-approve, mas maganda ang terms. Kapag sira naman, kahit kailangan mo, mahihirapan ka. Ang mga umaasenso, hindi basta-basta umuutang. Pero kapag umutang sila, binabayaran nila sa oras. Minsan, mas maaga pa. Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil iniingatan nila ang pangalan nila. May tawag dito sa finance, trust capital. Ang trust capital ay ang tiwalang binubuo mo sa mga institusyon at tao sa pamamagitan ng tamang paghawak sa pera. Kapag may trust capital ka, mas maraming pinto ang bumubukas. Mas madaling magnegosyo, mas madaling mag-expand, mas madaling humingi ng tulong kung kailangan. Sa huli, ang credit reputation ay parang salamin ng disiplina mo. Hindi ito nakikita araw-araw, pero kapag kailangan mo na, doon mo mararamdaman ang halaga nito. Ika-8, gumagastos ayon sa kita. Hindi nakikipagsabayan sa lifestyle ng iba. Sariling lane lang. Sa panahon ng social media, parang araw-araw may kompetisyon. May bagong phone ang kakilala. May bagong motor ang kapitbahay. May travel post ang kaibigan. At biglang may tanong sa isip mo, kaya ko rin ba yan? Dito madalas nadadapa ang marami, gumagastos lampas sa kita. Ang mga umaasenso, kabaliktaran ang ginagawa.
Gumagastos sila ayon sa kaya ng bulsa nila. Hindi sila nakikipagsabayan sa lifestyle ng iba. May sarili silang lane. May tawag dito sa finance, lifestyle creep. Ang lifestyle creep ay ang unti-unting pagtaas ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Halimbawa, nung maliit pa ang sahod, simple lang ang buhay. Nang lumaki ang kita, biglang mas mahal ang kape, mas madalas ang gala, mas bagong gamit. At kahit mas malaki na ang kita, pareho pa ring kapos. Ang mga umaasenso, binabantayan ito. Kapag tumaas ang sahod, hindi agad tinaasan ang gastos. Tinaasan muna ang ipon. Tinaasan muna ang investment dahil alam nila ang dagdag kita na napupunta sa luho ay nawawalang oportunidad. May isa pang konsepto dito, living below your means. Ang living below your means ay pamumuhay na mas mababa ang gastos kaysa sa kinikita mo. Hindi ito kahirapan, ito ay diskarte. Ibig sabihin, may natitira ka lagi, may buffer, may kalayaan. Habang ang iba ay pagod kakahabol sa bills, ang mga umaasenso ay unti-unting bumubuo ng seguridad. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil marunong silang pumili ng laban. At sa mundong puno ng pa-impress, ang tunay na lakas ay ang kakayahang mabuhay ng simple kahit kaya mo nang gumastos ng mas malaki. Ikasiyam, patuloy na nag-aaral tungkol sa pera, nanonood, nagbabasa, nagtatanong. Alam nilang ang kaalaman ay puhunan. Maraming Pilipino ang natutong magtrabaho, natuturing magtiis, natuturing mag-budget, pero kaunti lang ang naturuang mag-aral tungkol sa pera. Sa school, tinuturuan tayo ng math, science, at history. Pero bihira ang nagturo kung paano humawak ng sweldo, paano umiwas sa utang, paano magpalago ng ipon. Kaya ang mga umaasenso, sila na mismo ang naghahanap ng kaalaman. Sila ang nanonood ng videos, nagbabasa ng articles, nakikinig sa podcasts, nagtatanong sa mas marunong. May tawag dito sa psychology, financial literacy. Ang financial literacy ay kakayahang umintindi kung paano gumagana ang pera, kita, gastos, ipon, utang, at investment. Hindi sila umaasa sa chismis, hindi sa sabi-sabi, hindi sa sabi ng tropa. Tinitingnan nila ang facts. Halimbawa, inaaral nila kung paano gumagana ang interest, paano nagkakaiba ang good debt at bad debt, paano gumagalaw ang inflation. Ang inflation ay pagtaas ng presyo ng bilihin sa paglipas ng panahon. Dahil alam nila, ang maling impormasyon ay mahal. Isang maling desisyon lang, pwedeng mawala ang ipon ng ilang taon. Ang mga umaasenso, hindi nahihiyang umamin na may hindi sila alam. Mas natatakot silang manatiling ignorante kaysa magmukhang beginner. At habang ang iba ay paulit-ulit na nagkakamali, sila ay paulit-ulit na natututo. Unti-unti, tahimik, pero tuloy-tuloy. Dahil sa mundo ng pera, ang kaalaman ay hindi lang power, ito ay proteksyon. Ika-10, iniisip ang long term, hindi lang ngayon, may plano para sa future, retirement, negosyo, seguridad ng pamilya. Maraming Pilipino ang nabubuhay sa ngayon lang. Sweldo ngayon, gastos ngayon. Saya ngayon, bahala na bukas. Hindi dahil irresponsable sila, kundi dahil pagod na sa araw-araw na laban. Pero ang mga umaasenso, may ibang paraan ng pag-iisip. Iniisip nila ang long term, hindi lang ang ngayon. Ang long-term thinking ay kakayahang magdesisyon ngayon na may iniisip na epekto sa hinaharap. Hindi lang bukas, kundi mga taon mula ngayon. Halimbawa, habang ang iba ay inuubos ang bonus sa luho, ang iba ay inilalagay ito sa ipon, investment o negosyo. Habang ang iba ay kontento sa isang skill, ang iba ay patuloy na nag-a-upgrade ng sarili. May tawag dito sa psychology, future orientation. Ang future orientation ay ang pag-iisip na inuuna ang pangmatagalang benepisyo kaysa sa panandaliang saya. Hindi ibig sabihin na hindi sila nag-i-enjoy sa buhay. Nag-i-enjoy din sila, pero may hangganan, may balanse. Alam nila na ang bawat desisyon ngayon ay boto para sa buhay na gusto nilang maranasan bukas. Isang maliit na ipon, isang maliit na investment, isang maliit na sakripisyo. Kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, nagiging malaking pagbabago.
Maraming Pilipino ang naghihintay ng swerte, promotion, big break, biglaan. Pero ang mga umaasenso, hindi umaasa sa biglaan. Umaasa sila sa direksyon. At kapag malinaw ang direksyon mo, kahit mabagal ang lakad, alam mong papunta ka sa tamang lugar. Kung mapapansin mo, ang mga umaasenso ay hindi perpekto. Hindi sila mayaman agad. Hindi rin sila swerte lang. Pero pare-pareho sila sa isang bagay, may disiplina at direksyon. I-like mo ang video na to kung may kahit isang habit dito na sisimulan mo simula ngayon. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na tutulong sa iyo at sa pamilya mo, pera, mindset at totoong buhay. Tandaan mo, ang maliit na tamang habit ngayon ay malaking ginhawa bukas. At ang pamilyang marunong humawak ng pera ay pamilyang may mas malinaw na kinabukasan. Kita-kits sa susunod na video.